Pinsan Kalyada. So ayan mga kalingap, isang magandang umaga, wala pang ligo-ligo. Siyempre ang aga pa naman, 7:10. Namili na po ako ng lulutuin po para dito sa mga trabaho po So nabili tayo ng patabain. Tapos mga panyong Ricardo po Tapos bigla akong tinapay. And salamat pong muli kay Dr. Dennis Latuno. Grabe, pati kapatid ko ay matutulungan niya. Sobrang thank you po Doc Dennis. Grabe, ang ganda ng gising ko. So ayan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Kalyada. Paki-like and share po nitong video ito para mapalawak pa po natin ang pagtulong po sa mga taong nangangailangan. At huwag niyo pong kalimutan na pinutin po ang notification bell para lagi po yung updated po sa aking mga bagong upload. So tara mga kalingap, punta na po tayo kay Ella. Wala na ang pasok. Mga kalingap, nauna tayo sa nagtatrabaho. Pang ulam, na ikaw muna pala po magluluto at marami pala akong mission ngayon. Palambutin mo na po ang patabain. Request po nila yan ay. Opo. Palaman din po dyan ay. Thank you na. Si Ella nagpasok na po? Oo, nag-ano at ano. Ang agap? May nag-ano kaya sa kanya? May nag-order ba ganung gagawin niya doon? Sige po. Mabalik na ako dito mamaya. Marami pong pinapasikaso sa akin ngayon ay. Opo, salamat din po. Yung nagsasabing na lagyan, meron po yan. Inaanoan nila dito ng bakal po yan. Kaya lagyan po nilang bakal. Mga kalingap. Makasintada pa din po ngayon. Ma-order pa akong hollow blocks. Kasi ito na lang po natitira. Ayan mga kalingap. Kababalik ko lang dito kala Ella. At nag-order pa ako ng hollow blocks at saka semento. 20 pesos na semento. Kasi magpapamaynila pa ako. At yung hollow blocks din po 215 peraso. Ito po. Ito po yung sa hollow blocks 207.50. At ito po yung sa mayon 4,450 po. So ayan mga kalingap, yan po yung in-order natin na semento. Diyan muna natin pinalagay po at wala pong malagyan doon sa bahay po nila Ella. Baka mabasa, sayang po. Ayan mga kalingap, nabili po tayo ng pako 438. Ang dami. Nabili tayong Ricardo at nakabili na din tayong ulam. Nandun na po yung ang ulam. Gusto daw po ng mga nagtatrabaho ay sabaw. Nagtutulong na din si tatay Ella. Wala siya pong pasok ngayon. Ano na din ito at para sa pag-flooring po, pinapantay na. Ayan mga kalingap, ang taas na ng nasintada. Mabiga na yun, malagay na ng biga. Tusi pa di, baka mintis yan. Nahiro. Para sa biga. Set up na po para sa biga. Masindala na masyado. Tayo ko tayo yung biga niyan. Tapos lalagyan mo ng king post dyan ng pang sa bakal na. Kalingap. Yan mga kalingap. Inabot na kamukuran? Masabaw. Grabe pang ulan. Yan po mga kalingap. Nakatulog yung padi yan. So yan mga kalingap, nagkita sila ng pansit. Sakto mag-alas 3 na. Dali na yan? Dali na. Ha? Ayos na yan. Huwag muna tayo. Mamaya po, natin si Ella. Sabihin. Just na. Ayan mga kalingap, magpapasahod tayo. Yan boss, ikaw na ang bahala dyan ha. Maraming salamat Kalyada.
So ayan mga kalingap, at inabot na tayong gabi. So ayan, kauwi lang din kasi ni Ella. So ayan, punta na po natin para makamusta po at then update din po sa pabahay. Nakita nyo naman po ano sa binigyo po natin. Ayan mga kalingap, at ayos na ang ano, na lagyan na din po. Pati din po nilagyan na din sintadahan, tapos lalagyan po ng ano yan ng, kaya ang daming kahoy, mabili pa din pong kahoy bukas at para sa ano po, panglagay ng biga, ibigahan po yan mga kalingap. Yan si Ella. Hello Ella, yan tara dyan tayo. Ginabi na. Oo, ginabi ka din mag-uwi ay, kaya gagawin din kaya Vincent. Ano po ka dyan? Kamusta Ella? Kakauwi lang po halos na ano nga po maglakad do at Bakit? may sugat na po dito sa paa ko sa sapatos sa ato. Hindi ka ba nagme-medyas? Siya din po pero Nagkakalyo na. nasugat. Nasugat. So ayan, by the way, kamusta naman ang pag-aaral? Oh, yun po kakatawa. Ano po kami ngayon, nag-NSTP. Kasama ko nga po si mama at may meeting po yung mga magulang at malabas na po kami ng school. Ang kinuha ko po kasi LTS, maturo po yun sa mga bata. Parang community service po baga, required lahat ng first year. Kaya pa-meeting, kasama ko si mama nag-meeting. Kanina. Opo. So ayun, maganda yan at least na-enjoy mo yung pag-aaral mo. Ano? So ayan, anong napansin mo sa bahay niya Ella? Nakaka-excite po, mabiga na po baga. Kasi ang bilis din po baga pagkatapos niya magbiga. Madire-diretso na po yan ang mabubong. Hindi, pipinisin mo yan. Pagkapinis, flooring, ano yan, sabay mabubong na. So ano po nga, na-excite nga po ako at pag nabigaan po baga, mabilis Na. na. So yun ang pinaka at saka nakita mo yung pinaka ng bahay ninyo, sobrang di ba? Sobrang ganda, sobrang taas po ba din. Ikaw sa inyo yung bahay niyo na pinakamataas dito sa compound niyo. Po, ang ganda nga po at ang taas po ba masyado kahit yung man po baga talaga ganyan lang po kaliit yung sa lupa na kaya nakakatawa po at ang taas na masyado. At saka maganda yung proportion. Maganda yung magiging result Halata po niya. pating antibay at ang kakapal pa ng mga Pagkaposte. pagkaposte. At saka yung di ba, asintada, grabe. Ayos. Tapos pantay po baga masyado. Kahit, sabi ko nga po ang galiman din po baga nagagawa kasi kung aanin po baga talaga inagigibain yung dun sa gilid. Parang idiliko na lang pero in-straight pa po talaga kahit masirain. Para magandang tingnan kasi. At saka parang umuiwas lang din tayo dun sa ng ulan. Nakadikit din po. Basta sabi mo dati dun ang kwarto mo na ng ulan. Nasiim nga po dun. Kaya nga po ang kakatawa at ang bilis. Ngayon po baga halos dire-diretso po ang pasok ko hanggang ngayon. Tapos nakikita ko ba nakakatawa at yun po matatapos na din. Parang ang bilis lang nga din po. Parang ang bilis lang, di ba? Parang kailan lang. Parang kailan lang. Diba, kagigiba lang, tapos ngayon. Kakaalis lang namin dyan, tapos parang mabubuo na po agad. Yan ang kagandahan at magiging maganda ng bahay nyo. Talagang magiging, kumbaga pulido yung bahay ninyo, ano? Patawa nga, talagang tingnan ko po ngayon, napasok ako. Ang po talaga, parang yung, kung ano po ba, tibay na masyado. Meron ka dyang kwarto. Yung kwarto, baka doon ng kwarto mo kung dito sila nanay, di ba? Saan magagusto? Doon sa kabila o dito? Sa likod. Dito banda. Yun ang maganda na para mayroon kang meron kang sariling kwarto na syempre dalaga ka na eh. Kasi di ba dati tanda ko yung sinabi mo na doon ka nakikitulog ka la mama mo. Ang katabi mo si mama mo, si papa mo nasa may sofa lang. Nasa sala po. Ngayon na sila, bakante na, kumbaga belo na at magkasama na sila magkasama. Ikaw may sarili kang Nakatawa nga po at minsan po baga pag may gawain ka tapos yung ilaw po baga namin hindi pwedeng tinatakpan po namin ng damit at mga bata po baga nagigising pag maliwanag. Hindi pag magawa po kong assignment mahirap din. Mas maganda may sarili na lang kapag ka. Tsaka dapat may table kapag nagagawa kang assignment, di ba? Pag nagawa po ko talaga ng assignment, may unan lang na nakapatong tapos Sulat-sulat lang. So, tanong ako sa iyo, Ella, ngayon na naranasan mong maraming biyayang dumarating sa iyo, ano agad yung pumapasok sa isip, sa puso-isip? Nung pasok po talaga sa akin, is parang laking pasasalamat po sa Diyos. Kasi parang iisipin ko po kung hindi naman po yan parang binigay sa akin ni Lord, hindi ko po talaga yan mararanasan. Tapos,
syempre po, nun po, sobrang thankful po ako kasi nga po, nakilala ko po kayo. Hindi ko din po talaga na-expect at syempre man po baga parang nagbigay lang po ako ng konting ng summary at tapos parang ganito na po yung naging result. Tapos syempre po kayo, Doc Latuno, sobrang thankful po ako sa kanya kasi yung po bagang nang sa pag-allowance is malaking tulong na po sa pag-aaral ko. Tapos plano ko po talaga nun, ipoprove ko na matapos po ako, tapos papagawa ko yung bahay. Tapos yun po, sobrang thank you po. Kasi ngayon po yung bahay ko, yung sa bahay po, ginagawa na po baga. Kumbaga, andito na lahat. Yung pagbigay mo lang ng maruya, andito na yung kapalitan. Kumbaga, yun kasi yung pinakamaganda, no? Nasa Bible din yan na mag-ano ka, kapag meron kang nakitang taong nagugutom, nauuhaw, pakainin mo, bigyan mo pagkain, bigyan mo tubig, painumin mo. Yun ang pinakamaganda. Yung parang, kung ano meron ka, kung kaya mo magbigay ka. Yun ang pinakamaganda sa buhay ng isang tao. Tanda mo, Ella, ang taong mapagbigay, binibiyaan ng ating Panginoon. Katulad nung time na binigyan mo ako ng maruya, ito na yung biyayang dumarating sa iyo. Bigayan ni Lord. Siya nga po, kaya po laking pasasalamat ko din po. At kung iisipin po baga talagang pag meron ka, kung ano meron ka, mabibigay mo po baga sa lahat. Parang hindi ka man na po maghihintay ng kapalit. Tapos yun po, grabing kapalit naman po yung ibinigay ni Lord sa akin. So ayun, natutuwa lang ako, Ella, kasi ang daming nangyayari, ang daming magandang nangyayari sa buhay mo, di ba? So yun yung bagay na hindi mo makakalimutan habang nabubuhay tayo, di ba? Kasi ang sinimulan ko po baga talaga, katulad dun, hirap na hirap ako makahanap ng allowance. Talaga pong kailangan ko pang maggabi po, yung pag masabay kay Papa kung anong oras. Kasi ngayon po talaga, parang hindi ko ina-expect na po ngayon na binibigyan na po ang allowance ni Doc. Tapos mapapaayos ko po yung bahay namin na mas mapapadali po yung mga gawain ko sa school pag gagawa ako. Yes. So, ayan, by the way, siguro nabigyan ka na ngayon ata ng allowance ni Doc. Nagpadala na po si Doc. Nagpadala na. Okay, that's good. Magandang balita. Talagang tuloy-tuloy, grabe. Sobrang solid talaga ni Doc Dennis kasi isa din yung kapatid ko na biyayain niya, di ba? Kaya nga po. Di ko din in-expect na pati kapatid ko matutulungan. Di kasi ako sanay na magkwento about sa nangyayari sa buhay ng pamilya ko. So parang kumbaga sa akin lang. Pero ayun, nagtanong din siya. Siyempre, sinare ko din. Kasi natulungan niya yung kapatid ko. At sobrang pasalamat ako, grabe, kasi natulungan niya yung kapatid ko. Kaya, Ella, ang tanging may susikli lang natin sa taong tumutulong sa atin, yung isama natin sa ating dalangin. Lagi po Yun talaga. lang, at saka huwag tayo makalimot pagpasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng biyayang natatanggap natin, mapamaliit man o mapamalaking bagay yan, lagi natin ipapasalamat yan. Kasi yan yung bagay o biyayang binibigay sa atin na talagang dapat ipasalamat. Laking pasasalamat ko po. Pag nagdadasal nga po ako, parang pag ang hilig ko po kasi pag madasal ako, yung parang nagkakanta po ako kay Lord ng mga nangyayari po. Tapos grabe po yung pasasalamat ko kasi hindi ko po talaga ina-expect na ang laking tulong po, mga biyaya po ang darating sa akin na dahil lang po dun sa nagtitinda po at nakilala ko kayo. Tapos yun po nagbiglaan lahat ng tulong po sa akin. Wow. So ito may ako sa iyo. Anong may papayo mo sa mga kabataan na katulad mo na parang ganun nangyari sa buhay mo na, diba, nagbigay ka lang, tapos meron ang ganda na ng kapalit. Ano yung pwede mo ma-share sa kanila na pwedeng tumatak sa puso't isipan nila? Sa mga sa mga katulad ko po, talaga mahalaga pong tumulong hangga't kaya po. Kasi kahit po sabihin natin wala tayong hinihintay na kapalit, talagang gumagawa po ng way si Lord para maibalik po sa atin lahat ng tinutulong natin. Huwag lang po talaga yung tulong na nag-expect po tayo ng kapalit. Parang ganun po na basta tumulong tayo hangga't kaya natin. Tapos wag hayaan na po natin si Lord kung ano po yung way niya para maibalik po sa atin yung ginagawa natin. Dapat wag mag-expect kung anong kapalit. Mahalaga po talaga na pag nagtutulong ka pa yung bukal po sa loob. Yes, tama yan. Kumbaga, nagtulong ka, huwag kang na may kapilit agad. Napakagaling, napakahusay mo talaga magsagot. So, ayun, by the way, Ella, wala kang pasok bukas? Wala po. Bukas walang trabaho kasi pahinga naman daw sila. Lunes na daw. So, ayan, Ella, pagpatuloy mo lang ganyang kabutihan na. At proud kami sa iyo. At kahit mga viewers, grabe, sobrang solid sa iyo. Sobra po talaga. Ang dami po bagang nagsusubaybay pa rin po yung kahit po nag-update na lang po dito sa bahay, ang dami pa rin po na nagsusuporta. Yes. Thank you so much po. Yan. So,
So, ayan, God bless sa iyo, Ella. Mga peace bomb, Kuya Vincent, para makapagpahinga ka na, ha. O, mag-ingat palagi. Galingan lalo sa pag-aaral, ano. Bye-bye na. Sige po.